Pero para sa akin, yung pinaka-recommended ko para tumagal malowbat at maging makunat yung battery ng cellphone natin. Nakakaranas ba kayo na sobrang bilis malowbat at talagang napakabilis magbawas ng battery ng phone nyo? Minsan hindi pa natin masyado ginagamit pero bumabawas kagad yung battery percentage. So ngayon mga kamaitik, ituturo ko sa inyo yung sikreto dito. May mga sikreto na mga settings na baka hindi nyo pa na-activate para mas matagal malowbat at maging makunat yung battery ng phone nyo. So panoorin nyo to. So una natin gagawin is kailangan natin pumunta sa my settings. Hanapin nyo yung settings sa inyong device. So take note pala mga kamaitik, compatible to sa lahat ng uri ng cellphone. Basta meron kayong battery settings sa my settings nyo. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang yung settings. Then pag na-click nyo lang yung settings, sunod natin gagawin is scroll up lang natin or swipe up. Swipe up natin. Hanapin lang natin dito yung battery. So hanapin nyo yung battery sa cellphone nyo. Sa iba nakalagay battery health or battery. Kung ano yung makita nyo, basta may battery dyan, i-click nyo lang. Pag na-click nyo na yung battery, dito may makikita kayong tatlong category sa may baba niyan. Di ba may battery percentage nakalagay, which is sa akin 20%. Sa baba dyan merong balanced mode, power saving mode, at high performance mode. So ngayon para mas tumagal malowbat at makatipid tayo at maging makunat yung battery ng phone natin, halimbawa nagtitipid tayo, iset nyo sa may power saving mode. Pag sinet nyo yan, automatic, magiging 5 hours and 53 minutes na lang yung 20% battery ko. At sa inyo kung ilan yung percentage nyan, ma-adjust yan. At isa pa sa settings na baka hindi nyo ginagamit, halimbawa 5% na lang kayo pababa or nasa 10% kung gusto nyo tumagal pa malowbat, i-activate nyo lang dito yung super saving mode or super power saving mode. Can last about 6 hours and 60 minutes kung 20% na lang yung battery mo. So pag in-activate mo yan, automatic ito yung lalabas. So ibig sabihin na pag naka-turn on yan, yung ma-activate na lang dito is konti na lang, which is yung phone, messages, clock, at pwede ka magdagdag dito ng tatlong category pag naka-super power saving mode ka. Pero syempre, bihira lang natin gamitin yan kasi nga nakafocus tayo sa mga applications sa ating cellphone, lalong-lalo na sa Facebook Messenger, YouTube, and so on and so forth. Kaya mas preferred talaga natin piliin dito yung power saving mode. At bukod dito mga kamaitek, bukod dito sa power saving mode para mas tumagal malowbat at magiging makunat yung battery ng phone natin, meron pa dito sa baba, scroll up nyo lang or swipe up, hanapin nyo lang dito yung power saving settings kung meron kayo. Check nyo lang mga kamaitik kung meron lang kayo nito kasi karagdagan lang to pero mas makakatulong pa itong maging makunat at matagal malowbat yung battery ng phone. Click nyo lang yung power saving settings dito, then may makikita kayo ditong mga categories katulad ng automatically exit power saving mode. Sabi dito, your device will automatically switch from power saving mode to balance mode when the battery is charged to 50% or fully charged. So kung gusto nyo ma-activate yung automatically exit power saving mode, i-turn nyo lang yung button dyan para mag-blue at automatic activated na yan. At meron din ditong automatically enter power saving mode. Your device will automatically enter power saving mode when the battery reaches a set level. So dito, pwede ka mag-customize. Kung halimbawa gusto mo pag 15%, mag-automatically enter power saving mode na, or pwede naman 20, 30, and so on and so forth. So kayo bahala mag-adjust. Once na ma-setup mo na yung battery percentage, which is 15% para sa akin, automatically pag 15% is magsiswitch siya sa may power saving mode. So ganun yung mangyayari pag tinurn on nyo yung automatically enter power saving mode. At dito rin meron pa ditong isang settings para mas tumagal malowbat at maging makunat yung battery ng phone. Ito yung auto dark mode na tinatawag. Sabi dito, turning on dark mode can extend battery life and reduce eye strain. Nakakatipid pa tayo sa battery pag naka-activate yung auto dark mode. So turn on nyo lang yan. At dito naman sa may other, itong sleep standby optimization, sabi dito, your device uses less power when you are asleep. App notification will be delayed. So ito option na lang. Kung gusto nyo i-turn on, walang problema. Mas makakatulong pa ito maging makunat at matagal malowbat ang battery ng phone nyo. Pero may impact siya, medyo madedelay lang yung mga app notifications nyo pag naka-activate yung sleep standby optimization. Pero sa akin, hindi ko na i-activate. At meron pa dito sa baba yung video battery saver. Sabi dito, automatically optimizes battery usage when a supported video app is draining the battery. This may impact video and audio quality. So kung gusto nyo i-turn on yan, pwede rin. Pero sa akin hindi ko na ito-turn on. Optional lang yan kasi nga mababawasan daw yung video and audio quality. Lalong-lalo na kung mahilig ka manood sa YouTube, Facebook at kung ano pa yung pinapanood mo dyan. Automatically, pag naka-activate yung video battery saver, tatagal talaga malowbat at magiging makunat. Pero may impact siya na mababawasan yung quality ng audio at video. Which is para sa akin is hindi ko yung gusto kasi nga mas gusto ko quality talaga yung mga video at audio natin pag nanonood tayo ng mga videos. So sa akin optional lang yung sleep standby optimization at video battery saver. Pero kung gusto niyo i-turn on yan, walang problema. Nasa sa inyo na yan. Pero para sa akin yung pinaka-recommended ko para tumagal malowbat at maging makunat yung battery ng cellphone natin is yung auto dark mode
automatically enter power saving mode na pwede mo siya i-customize sa kanyang percentage kung alam ba 15%, 30%, 50% at yung automatically exit power saving mode pag nag 50% or fully charged. So depende sa inyo kung anong pipili nyo dyan. So yan yung mga settings na dapat kayo turn on dito sa ating battery settings para mas tumagal malobat at pagiging makunat yung battery ng phone natin. Sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.